Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratil. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ah, Boying Remulla, napaka-good news po nito, ha. Alam ko po maraming na magugulat sa inyo, no? Pero ako po, kahit papano, may konting tiwala pa ako na talagang si Boying anytime. Kasi, ayan, Boying Remulla po ay magsasampa ng kasong plunder dito po kay dating Speaker Martin Romualdez. Ito na ba ang ultimate laglagan? Grabe, no? Parang ultimate laglagan na po to. Ha? For the first time, dati ang nababanggit, ang nababalitaan natin, walang mga direct evidence, parang ililigtas nila no? At syempre, kasama rin po si Chis Escudero dito sa sasampahan ng plunder. Ngayon, ang question, ito ba ay matutuloy o isa na namang budol? Opo, maya tatalakayin natin yan. Medyo excited lang tayo. Pag-uusapan din po natin, ito po, no? ICI, nako, galit na galit po si, hindi ko alam kung galit na galit, pero ramdam ko. Si Leandro Tebiste, nagpahayag po na hindi na raw po ilalabas ang ICI. Kaya matinding reaksyon po ang inabot nito. Ganon din po kay Amy Marcos, no? Siyempre kagyat naman niyang pinagtanggol nito ni Auntie Claire. Ayan, nagbanta na rin po si Boying Remulla dito po sa Secretary General ng House of Representatives na maaari pong ah, makontempt, masuspend o matanggal sa pwesto kung hindi nito ibibigay ang hinihingi ng ombudsman na salin ng mga House of Representatives member. Mukhang eto na po yung medyo kinakabahan. Eto yung sinasabi natin nung una pa na huwag kayong pakampante kay Boying Remulla. Aba, nauna ko nakilala yan si Boying Remulla, kakampi po ni Marcoleta yan na umuusig nung panahon na yun laban sa ABS-CBN. Sabi ko nga, ano kaya kung totohanin ni Remulla yung kanyang pagiging ombudsman? Yari kayo diyan. Okay. Ayan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan na natin kagad ito, no? Alam po ninyo, before to, nagtaka tayo, lumantad si Magalong, di ba? Pinanatan ni Magalong itong si Remulla. Sa pahayag, ay si Remulla, si Martin Romualdez, di ba? Yung pahayag ni Romualdez na gusto niya magkaroon ng unity at paghihilom, healing, unity and healing, yung bansa po natin. Ang banat ni Magalong diyan kay Remulla, teka, nakalimutan ko na mismo yung sinabi, pero eto po, hanapin ko lang yung sinabi ni Magalong. Sa tingin ko magkakaugnay-ugnay po 'to eh. Itong sinabi ni Magalong na 'to, tapos nasundan niya pa 'yan. Pati 'tong banat ngayon ni Ombudsman Remulla dito kay Martin Romualdez. Kaya lang, gusto ko lang talaga yung sinabi ni balitang-balita 'yan. Ito po ang sinabi nito ni Magalong, no? Yung sinabi po ni Martin Romualdez, "We must unite and heal as nation." Sabi po ni Magalong dito, unbelievable.
nakakadismaya. Naisip po ba ninyo, Congressman Romualdez, na kaya tayo naghihirap ngayon ay dahil sa mga pinaggagawa ninyo? Naisip ba ninyo na ang pagkakaisa noong nagpakasarap kayo, hindi ignorante ang mga Pilipino? Ha? Sabi ko, putya, for the first time, bumanat si Magalong. Kaya lang, binanatan natin si Magalong na sana yung mga sinasabi mo na yan, nung binigyan ka ng chance, nung ikaw ay ICI, sana nagtrabaho ka sa ICI, nilantad mo. Nilantad mo sana yung mga sinabi nito o yung mga ginawa nito ni Martin Romualdez na di umano ay pagtanggap ng mga maleta o isa sa pinakamalaking tumanggap at mastermind di umano ng flood control mess na ito. Ano po yung nakukulangan tayo kasi naging ICI po siya, 'di ba? At wala po siya nagawa para usigin. Wala po siya nagawa para si Martin Romualdez ay papanagutin. Kaya duda tayo Pero eto na naman na nasundan po 'yan ng bintang nito ni Magalong. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbintangan na naman niya itong si Martin Romualdez na siya ang may dahilan, no? May ilang ayaw pa uwiin si dating kongresista Saldico kasi alam niyo po, kaya po hindi pwedeng gamitin yung mga video na ginawa ni Saldico kasi hindi po yan pinanumpaan, no? Hindi po yan na nilagay through affidavit. Pero sabi nga kung sakaling siya ay makabalik at magsasubmit siya ng mga affidavit, matindi pong yung testimonya, no? Nito ni Saldico kasi nasa inner circle siya. Matindi po. Kaya ang akusasyon naman ni Magalong, kung di ako nagkakamali, kahapon niya 'to sinabi, merong gustong o merong ayaw pauwiin at binanggit niya nga 'to si Martin Romualdez. So nakita natin yung pattern, teka muna, mukhang mukhang may gusto nang ilaglag si Martin Romualdez. Kasi talaga po, ang taong bayan, sa totoo po, hindi po makakapayag na walang mananagot Papanagutin nyo si BP Sara, pero dito sa mas malaking pera yung pinag-uusapan, mas alam mong may krimen. Kay BP Sara, wala pa naman sila napapatunayan na krimen Fishing expedition nga yung ginagawa nila Yung panghihingi nila ng mga salin na to, yung panghihingi nila ng mga bank account, napakaliwanag na fishing expedition po nito. Pero dito po, no, kay Martin Romualdez, alam po ng mga tao na sinabi na po ni BP Sara yan. Sila ni Saldico. At katunayan po, si BP Sara po yung kauna-unang nagsabi niya na ang may control ng budget ng Pilipinas si Martin at saka tong si Saldico. Anyways, tapos ngayong umaga, tumambad po sa atin na kakasuhan na. Nung una ko narinig to, o nabasa to, sabi ko, teka muna, parang may mali 'Di ba? Parang kamakailan lang halos purahin nila yung pagkakasala ni Martin Romualdez. Parang ngayon baliktad na, no? Direkta sinabi, dalawang pagkakataon na naman ang makikita po natin na mukhang pupunteriyahin na ni Boying itong mga House of Representatives. Mamaya natin na pagnilay-nilayan kung bakit, no? Kung posible ba 'to. Kulang po kayo. Alam niyo po, kinakailangan po natin 'tong suriin sa mga pag-uugali. Alam ko po na yung mga saloobin niyo na huwag tayong maniwala. Tama po 'yun. Pero pwede niyo po kasing tignan
yung sitwasyon, 'di ba? Tsaka yung mga ugali ng mga taong involved. Una, eto po si Boying, nakilala po 'yan, ako personally, alam kong congressman 'yan, alam kong taga Cavite 'yan, alam ko na, mataas ang tungkulin niyan. Naririnig natin Remulla 'yan, eh. 'Di ba? Hindi naman puwedeng makatakas sa ating pero yung, kakayahan niya, nakita ko po 'yan nung, hearing po ng, ng humihingi po yung ano, yung ABS-CBN ng prangkisa. Silang dalawa po ni Marcoleta yung, 3 pala sila. Yung, PD Barsaga, yung tatay nito ni Kiko. Si PD Barsaga, etong si Remulla at saka si Marcoleta. Diyan natin nakilala yang mga yan na kung gaano kagagaling. Tandaan po ninyo, talagang, ipinaglaban niya yan. Kasama siya ni Marcoleta at saka ni PD Barsaga na, 'wag mabigyan ng prangkisa itong ABS-CBN. At kilala rin po yan na nagtatanggol si Remulla sa Duterte. Noon, kaya gulat na gulat tayo pati po yung, ICC, 'no? Talagang tahasan sinasabi yan ni Boying na dapat hindi pumasok yung ICC rito, wala silang jurisdiction. Yan yun, eh. Pagkatapos nung, nag-break na po yung UNITEAM, tignan niyo po yung ugali, yung tinatahak ni Boying Remulla. Bigla po siya naging anti-Duterte na. Yung mga kilos, Ngayon ang sinasabi ko po sa inyo, kung pag-aaralan niyo, tipikal na depende sa sitwasyon, 'di ba? Puwedeng may tendency bang bumaliktad? Meron. Kita na nga natin, dating pro Duterte naging anti-Duterte. Yan yung sinasabi ko sa inyo, hindi po sila yung black and white na katulad ng mga Duterte na eto ayaw nila, hanggang katapusan ayaw nila. Okey. Teka muna, nalito na ako, ICI tayo, ICI yung pinag-uusapan natin na ano, Okey, ngayon eto na po, may sumunod hindi tayo naniniwala kasi nakita natin si Magalong na talagang very close na sila ni BBM, 'di ba? Tapos mukhang nilalaglag ni Magalong ngayon si Martin. Ang iniisip ko, hindi kaya ito ay, nag-iingay si Magalong na anti-Martin siya para makuha niya yung boto na marami kasing galit kay Martin, mga Duterte, 'di ba? Baka sakali eto nasundan ni Remulla. Ay teka, ibang ibang usapan na 'to. Kung pati si Remulla ay, tila nilalaglag na si Martin, may posibilidad talaga 'yan. Bakit? Ano ba sitwasyon ngayon? Kita niyo naman po, yung inaasahan nila na impeachment kay VP Sara mukhang malayong-malayo na po sa katotohanan. Nakita niyo naman po yung, talagang kitang-kita po na fishing expedition. At ako po naniniwala na yung Supreme Court muli pong magpapasya yan pabor kay VP Sara. Kasalanan nila yan, eh. Lahat na po nagsasabi na hindi po puwedeng sila yung manghingi ng ah, mga dokumento na wala namang binabanggit yung mga complainant. Hindi ka puwedeng mag-fishing expedition, lalo na kung sa stage pa lang ng Committee on Justice. Puwede po yan, nangyari po yan kay Corona pero hindi po sa Committee on Justice yan. Nangyari po yan kay Corona, doon na po sa impeachment trial. Impeachment court po yun nanghingi. Nung SALN, impeachment court po yun nanghingi nung bank account ni Corona. Kaya maling-mali po pati yung pagko-quote nila ng kaso ni Corona.
at napatunayan na po, paulit-ulit tayo rito, napatunayan na po sa korte na wala po, vindicated yung, pamilya ni Corona dahil sinabi na hindi ill-gotten wealth yung kay Corona, kung yun po yung nito ni Zamora. Kaya ako po, noon ko pa sinasabi yan, ano kaya, nung nag-a-apply pa lang si Boying, kasi marami naniniwala, si Boying 'pag naging ombudsman, yan yung assurance nila na hindi sila makakasuhan after ng kanilang termino, 'di ba? Yan yung paniniwala natin. Kaya nilagay si Boying sa ombudsman para lahat ng ikakaso sa kanila i-dismiss ni Boying. Hindi nila nakalimutan, may tendensiya na bumaliktad si Boying sa mga sinasabi niya nga eh. 'Di ba sabi niya nga nun, walang jurisdiction yung ICC. Tapos nung investigasyon sa Senado, nung sinabi na niya, pwede naman magbago ng pananaw yung mga tao eh. Oh, dun pa lang po sa jurisdiction na ICC, nagkaroon na siya ng pagbabago eh. Kaya titignan niyo po yung personalidad. Pwede ba yang baguhin? Pwede niya bang Pwede ba siyang maging matinong, ombudsman? Kung gugustuhin niya. Kasi nariyan na po ang lahat, eh. Parang tal nasa ano pa rin naman tayo, Lenten season pa rin. Tandaan po ninyo sino ba yun, si Dimas ba yun? Yung magnanakaw na sa kahuli-huli ang pagkakataon, eh, nasagip niya yung sarili niya. Sabi niya, "Kung saan ka man pupunta Panginoon, isama mo naman ako." Puwede po yun. Alam niyo po, wala po akong sinasabi na suportahan natin si Magalong. Wala po akong Wag niyo po lituhin ang isip niyo. Ang sinasabi ko po, tila sa kampo po ng administrasyon, tila nilalaglag na nila si Romualdez. Na unang naglalaglag si Magalong, tapos ngayon sinundan naman ni Boying Remulla. O good news sa'tin 'yan. 'Di ba? Kung totoo na makakasuhan si Martin Romualdez at si Chis Escudero ng plunder, 'di ba magandang balita 'yan? Hindi ba 'yan yung mga pinapanawagan natin? Pero hindi po ibig sabihin na maniwala tayo sa kanila. Ang pinapakita ko po yung personalidad nila, na may tendensiya po sila na pumabor sa kung sino po yung, in power. Okay. Kailan po nagaganap 'yan? Yung nakikita nila malabo na 'tong, tahak sa impeachment. Nawalan na po ng ano, nawalan na po ng, kumbaga yung init nung pagpupursu. Mismong mga mayor lang pinapalagan, eh. Etong mayor ng, Zamboanga na sinasabi na kalokohan. Imagine ninyo, mga mayor alam po kalokohan lang 'yan. Yang ginagawa nila impeachment kay VP Sara. Sino na nga mayor 'to? Dati raw congressman 'to, eh. O yun na lang pinapalaga na sila, mga dating congressman. Kaya talagang posible po, 'no, sa mga nagdududa po na makakasuhan. Eto naman siyempre, 'di naman tayo manghuhula, eh. Ako hindi ako manghuhula, ewan ko kayo kung manghuhula kayo. Pero eto lang po ang masasabi ko, yung sa posibilidad na tuparin ni Boying yang sinasabi niya nakakasuhan niya si Martin Romualdez at saka si Chis Escudero, sa personality ni Boying, pasok na pasok po yan. Pwedeng-pwede po yan. Lalabas pa sila. Kaya naman ang hamon natin, di ba? Sa mga Remulla brothers. Di ba? Baka masagip pa ninyo yung sarili ninyo na talagang totohanin yung pagiging ombudsman. Nariyan na lahat ng ebidensya, eh. At lahat ng ebidensya patungo kay Martin. Ewan ko 'to kay Chis Escudero, siyempre may ibang set ng ebidensya diyan, pero
Ang ganda 'tong sinasabi ni Jennifer, puwede rin, 'di ba, sa isang banda baka nagpapadagdag, sabi ni Jennifer. Hindi po natin masasabi pero lahat po ng posibilidad puwedeng-puwede talaga. Akalain mo, tayo po, tignan niyo si Guanzon, sa kababanat niya sa mga Marcos at sa katatanggol niya sa mga Duterte. O 'di ba, bumabango siya sa ating pananaw. Kahit na sinasabi niya, "Dilawan ako." Oo nga po, puwede nga pong drama lang, puwede po 'yan lahat, lahat po ng posibilidad puwede. Kung kasuhan nga, hindi ba tayo dapat matuwa? 'Di ba 'yan yung panawagan natin? Kayo naman 'no, may tendency nga sila, eh. May tendency nga nilang baliktarin yung mga sinasabi nila. Yung mga pinapaboran nila may tendency. Hindi tayo nagtitiwala, pero magandang senyales ito na hindi kasolid ng tingin natin. Yung mga supporter nito ni BBM, hindi yan kasing solid ng iniisip natin. May tendensiya po yang mga yan na bumaliktad anytime. Yun lang po yung punto ko ron. Pero hindi naman natin sila inaasahan eh. Magiging presidente naman si BP Sara. Kahit po hindi nila gawin yung mga yan. Iba naman po yung dynamics ng pagiging presidente ni BP Sara. Hindi po apektado. Yung mga supporter po ng mga Duterte, intact na tayo eh. Wala na pong sasabihin yung mga kalaban natin na makakapagbago pa ng isip natin. Anumang paninira nila kay BP Sara, si BP Sara na yung iboboto natin. Puwede naman nagdadrama lang sila, 'di ba? Sabi nga nung isa, nagpapadagdag lang ng maleta. Pero puwede rin naman kasuhan at maging bida sila. Ako matutuwa talaga ako 'pag nakasuhan 'yan. 'Yan lang ang pangarap natin, magkaroon ng kaso yang mga alam niyo 'yun, yung pilit nilang isasalba ang lahat. Kung nautusan na 'yan, sige, hindi natin kayang iligtas 'yan si Martin. Gawin niyo na ang dapat gawin. Wala talaga, eh, mahirap pong iligtas si Martin. Okey, at magdidiwang tayo pagka kinasuhan 'yan. Ya gano'n gano'n po ang pulitika po sa mga ngayon lang po na na, kumbaga ngayon lang tayo nakapasok sa pulitika na masyado hindi po ideal ang pulitika. Hindi yung kakampi mo nun hindi yung kalaban mo nun mananatiling kalaban. Yung kakampi mo mananatiling kakampi. Si Tolentino na lang nga, eh, naman po nananalo 'yan. Ah, eto hindi ko alam, kung ano na yung kalagayan ni Pare Cuatro, kung atin pa ba 'yan o hindi. Imagine, yang mga tao po na 'yan, Pare Cuatro at saka 'yan si Tolentino, hindi po mananalo 'yan kung hindi po in-endorse yan ni Tatay Digong. Ganun lang po 'yun. Kaya yung mga pulitiko po, anytime po 'yan na puwedeng magbago po anong tawag dun, loyalty. Sabi nga sa inyo, eh, bakit ang sinasabi ng lahat eto na yung last na barahan nila, 2026. Dahil 2027, magpaparamdam na yan kay BP Sara na, "Kampi kami sa'yo BP. Tatapusin lang namin 'tong, ah, mananalo lang kami sa 2028, pero babaliktad kami sa inyo." Dito po, ang mga pulitiko po rito, lalo na yung mga congressman, wala po akong nakita rito na nanatili yung mga congressman na hindi kaalyado. Kaalyado ka man, kalaban ka man, pagdating ng, kung sino nanalo, sa kanya yung majority ng congressman.
Puwede po nating sabihing solid tayo, hindi naman tayong mga politiko, eh. Ang sinasabi ko po yung mga politiko, hindi po tayo politiko. Puwede ngang putya matatanda na nga loyalista pa rin hanggang loyalista na ng tatay ni Marcos hanggang ngayon loyalista pa rin ni Marcos. Buhay pa sila sa pagtakbo ni Sandro Marcos, loyalista pa rin sila. Hindi po tayo yung pinag-uusapan, ang sinasabi ko po, yung mga politiko. Baliktarin po tayo, eh. Hindi po yung question yung sa'tin. Alam ko po, once na naging Duterte ka at hindi ka naman mukhang pera, yung mga supporter, ako sa karanasan ko, once na sumuporta ka sa mga Duterte at hindi ka naman mukhang pera, mananatili ka sa Duterte. Yung pagsuporta mo sa Duterte, hindi basehan ng pera, eh. Marami kasing politiko sinusuportahan lang dahil sa pera, may papakinabangan. Yung maging supporter ka ni Duterte na wala kang makita monetarily, ibang klase yun. Okay, bukas pala oral argument na no sa ah, mga problema nila. Ang isasalang nila yung ano yung unprogrammed funds. Yan, sabi rito. Thank you very much kay Lulu. Uy, uso pa. Uso pa magpakape. Magpakape po kayo. Huwag po kayo mahiya at mag-likes din. Magpakape at mag-likes. Alam nyo po, eto total nanonood na rin lang po kayo. Mag-likes na po kayo. Malaking bagay po yung pagla-likes kung paano po tayo nilalagay ni YouTube sa mga maraming tao. Kasi AI po yan. Hindi niya po naunawaan na gusto nating manood, hindi lang tayo nakakapag-likes. Dapat po direkta pinaparamdam natin. Gusto namin tong pinapanood namin, kaya nagla-likes kami. Yun lang naman ang simpleng pakiusap natin para naman po mas marami pa po yung ma-reach natin. Okay? Yan lang po pakiusap natin. Kung hindi po kayo marunong mag-likes, paturo po kayo paano mag-likes. May mga kasama kayo sa bahay na bata-bata. Tulong lang po tayo sa channel natin. Kasi sayang, eh. Marami tayong sinasabi dito na dapat naririnig ng mga tao. Kung naniniwala lang naman kayo, kung hindi naman, di okay lang. Manood lang kayo at huwag na kayo mag-likes kung di kayo naniniwala sa sinasabi natin. Likes lang po yan. Importante po yan. Kung kayo po ay, naku, matanda na ako ba dong? Hindi ko na kaya yung constant ng likes na. May apo kayo. May anak kayo. Paturo lang kayo kung paano mag-likes. Okay, seryoso ba si Boying? Nakasuhan to si Romualdez at Escudero? O matutulad lang to sa maraming magpapasko sa kulungan? Makikita po natin yan pagdating ng Mayo. Diba? Ganyan po talaga eh. Speaking po, no? Na mukhang seryoso. Ito po, Yung pinagbantaan Secretary po ni General, pag hindi biyasa may Ombudsman binigay, Remulla. ang SALN, ay para sinasabi Ayon po nila, dito kay Ombudsman Remulla, ibibigay ang SALN o contempt. Binalaan ni Ombudsman Boying Remulla si House Secretary General Cheloy Grafil ng posibleng contempt, suspension o pagkatanggal sa pwesto kung hindi nito ibibigay ang hinihinging SALN ng mga mambabatas. Tama po yan, no? Alam niyo po, sabi pa ni Boying, yung Secretary General kapag hindi sa amin binigay ang SALN, ay parang sinasabi nila na hindi kayo pwedeng mag-file ng civil forfeiture cases. I'm warning Secretary General, do not do this again. We will cite you for contempt. We will suspend you. If not, remove you from office. Ayan po. No? Ako, yan dalawang pangyari yan ngayong araw na to,
yung paninitan sa bakit bakit mo sisitahin? Kasi po mukhang alam mo, Boying Rimulya, sa dami ng kasalanan mo sa amin, hindi naman namin sinabi na mabubura yan. Mabubura sa biglaan yung kasalanan mo sa amin, yung hinanakit namin. Pero maiibsan po, unti-unti yung galit namin pag nagtrabaho ka talaga bilang ombudsman. Habulin mo talaga. Ang ombudsman po kasi, kaya po tinayo yan po ay separate. Hindi po siya under ng presidente. Yan po ay separate na entity na ang tanging layunin po ay habulin yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yan po yan eh. Kaya pagka tinupad mo yan, Boying, kahit ang sama-sama ng loob namin dahil alam naman namin na isa ka sa mga dahilan kung bakit nakakulong sa dahig si Tatay Digong, ang laking bagay po niyan na maibsan kami. Lalo na yung makasuhan mo si Martin. Ang tuwa namin yan. Sana totoo. Kasi wala po tayong magagawa kundi umasa sa kanila na sana totohanin nila to. Kung hindi nila tinotoo yan, nganga na naman tayo, budol na naman tayo. Sanay na tayo na mambubudol talaga sila. Pero kung biglang nilalaglag na pala nila si Martin, hindi ba masaya tayo dapat? Okay, importante po to, yung mga salin na to kasi yan po ipapakita kung may mga dinugas yung mga yan. Kayong mga congressman, habol kayo ng habol ng salin ni BP Sara. Yung pala, yung salin nyo, ayaw nyong ibigay sa ombudsman. Napaka-unfair naman, no? Napaka-unfair ng mga yan. Gusto nila ilantad ni BP Sara lahat ng mga bank account ni BP Sara. Sinong congressman yung magbo-volunteer na ilantad yung kanilang bank account? Sige nga. Sino po sa inyo yung very willing? Kasi habol kayo ng habol sa bank account ni BP Sara, habol kayo ng habol sa salin. Sana po yung lahat po ng Justice Committee ng ingay-ingay, ipakita nyo po sa tao na kayo very willing kasi pinalalabas nyo na bakit hindi nilalantad ni BP Sara yung kung wala siyang tinatago, bakit ayaw niyang ilantad yung kanyang salin, ayaw niya ilantad yung kanyang bank account. Kayo dapat magsimula kayo. Yung chairman, very willing ka ba na ilantad ang mga yaman mo? Salin at saka yung mga bank account? Ang tawag po dyan, kung gusto nyo yung ibang tao magbukas ng kanilang bank account tapos kayo ayaw ninyo, ipokrito po tawag dyan. Yan po ang ultimate na hypocrisy. Sinasabi nyo, kaya ayaw magbukas ng bank account, ayaw magbukas. Kung ako chairman ng House Committee on Justice, ako po maglalantad po ako. O eto po, para sabihin ko sa inyo na kami po hindi ipokrito dito. Na sasabihin namin, ilantad mo yung mga yaman mo pero kami tinatago namin. Hindi ko po sinasabi na legal to. Yung hamon ko po ay legal. Illegal nga yung maglantad ng mga bank account eh. 'Di ba? Kaya nga kinakailangan pa ng court order para ilantad mo yung bank account o bank transaction, lahat na may kinalaman sa pagbabangko ng isang tao, kinakailangan niya ng court order. Ang tanong ko po sa inyo, kayong mga nariyan po,
sa Committee on House. O wag na yung buong Committee on House. Committee on Justice sa House. Wag na po yung buong committee. Yung chairman na lang. Very willing ka bang ilantad din yung iyong bank account at yung salin mo? Tapos, dapat yan, total mahilig silang magkalkal ng mga yaman ni Bibi Sara, mag-volunteer po sila lahat na kalkalin din ng tao yung yaman nila. Pag meron silang hindi niligay sa salin, kumpis kagad. Halimbawa, meron silang mansion sa Forbes Park, hindi nakalagay sa salin, kumpis agad yan dapat. Ako po, sabi nyo nga, parang hindi katiwa-tiwala. Ganun po talaga. Eh, dalawa lang yan eh. Umasa tayo, hindi tayo umasa, pareho lang din yun. Ultimately, ang sinasabi ko po sa inyo, ako po hindi naman ako umaasa na talagang gagawin niya yan. Kung biglang gawin, di ba tayo matutuwa? Ako matutuwa ako dahil po tiyan, tagal ko nang gustong magkaroon ng kaso si Martin eh. Tapos biglang nagkakaso. Di ba masaya yun? Okay, punta na po tayo rito sa punta na tayo. Tanto kasi tinatawag. Okay. Ito po yung ICI report. Ito po ang pahayag ni Amy Marcos. Nasa na yung ICI report na April Fools na. Nahudas pa. Sagot naman ni Auntie Claire, sana po kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, consistent sa pagbabatikos dito at pagpuna. Hindi lamang sa panahon ni President Bongbong Marcos Jr., kundi pati sa nakaraang administrasyon. Ito po, gastang-gasta na to eh, no? Lagi na lang, pinupunan nyo kami ng korupsyon, bakit hindi nyo pinupuna si Duterte? Pwede bang kaya hindi pinupuna si Duterte? Auntie Claire, makinig ka. Wala namang malawakang korupsyon nung panahon ni Duterte. Bakit ka naman yung mismong mga dilawan na numero uno, mga tropa mismo nila Leni Robredo, narinig mo ba sila? Nananawagan ng Aus Duterte yan. Narinig mo ba sila na ginawa nilang issue ang korupsyon? Wala naman eh. Walang malawakang korupsyon. Ang tanda ng mga tao, malawak yung natanggal yung korupsyon sa Pilipinas nung panahon ni Duterte. Mula po sa mga simpleng laglag-bala hanggang po sa mga malalawak na korupsyon sa gobyerno. Luminis. Ika nga. Bakit naman babatikusin mo yung wala namang issue? Auntie Claire, nasanay kayo na kada may issue babatikusin. Sinisisi nyo lang sa mga Duterte. Tapos na po yung panahon na yan. Hindi na po uubra na. Hindi na po uubra na Duterte na lang ng Duterte ang sinisisi. Aminado ka na aminado ka talaga na, nagalaw kasi. Malikot ka kasi. Kaya lang po, nagalaw ko lang yung saksakan. Talaga mawawala sa live tong mga ganitong problema.
O, back to the ball game tayo. Ayan. ICI. Asa na po yung report? Alam niyo po, nung pinagmamalaki po tong ICI, parang ito po yung kalutasan sa ating mga problema. Nung tinayo po yung ICI, ang dami po. Ito na yung lulutas sa problema natin. Yung pala, palabas lang din. Panay lang kayo palabas. 'Di ba? Ganyan lang din yan eh. Wala talagang laman at buto tong ICI na to. Akala natin, simula lang yan, pag-iimbestiga nila sa flood control, tapos pag marami sila napakulong, yun yung projection, eh, 'di ba? Mapapakulong po yung mga magnanakaw sa flood control, punta naman sa ibang issue ng mga nakawan. Kaya nga hindi flood control eh. Kaya nga hindi ano na nga yung meaning ng ICI, pati meaning di na natin alam eh. Ano yung I? Internal Commission on Infrastructure. Ano yung I sa simula? Sa madaling salita, ang punto ko lang po rito, kaya nga hindi siya investigative body for investigative commission for infrastructure ba? Kaya nga po hindi pangalan flood control eh. Putya, sa flood control lang pala, tigil na agad. Wala talaga yung ICI, talagang palabas lang. Sabi nga, sarsuela lang. Kawawa naman kung hindi nagpapasahod. O ngayon, sasagutin naman ni Auntie Claire, sana po ang isang tao talagang laban sa korupsyon, consistent. Ano nga lalabanan yung korupsyon? Miski sila Lenny nga, wala tayong narinig na laban sila sa korupsyon. Ang nilalabanan nila yung EJK. Maraming salamat kay B, kaibigan. Most of it are not disclosed in their SALN. If there's anybody that need to explain about increase in wealth, that should be Remulla. Hindi ko nga alam kung magkano ng SALN ni Remulla eh. Diba? Sabi nga isang umalis si ICI, hindi pa napapasahod yung mga tao. Ito pa po. Hindi ko pa nababalitaan yan eh. Isa-search ko pa yung hindi pa napapasahod. Ito pa po yung matindi dyan. Parang baliwala lang. Ni-report. Alam niyo po ba yung nakalagay po sa executive order na nagtatagpo ng ICI, na panapanahon po, magsasubmit sila ng report. Ibig sabihin, habang may mga update sila, magsasubmit sila ng written report. Ngayon po, tapos na po yung pinagawa sa kanila. Wala pong final. Dapat nga periodically nagsasubmit po sila ng report sa atin eh. Wala na nga sinubmit na report, maski po yung unang report, una at huli na nilang report, hindi pa po sinubmit. Kaya po talaga napatunayan po natin na palabas lang ito. Ano pa po ang isang palabas ngayon? Yung emergency. Declaration of Energy Emergency. Para saan po? Ano po yung pagbabagong ginawa nila? Napababa ng deklarasyon ng energy emergency, yung presyo ng krudo o ng diesel. Sa totoo lang po, meron po kayong hindi ginagawa na sinasuggest namin at sinasuggest po ni Marcoleta. Buksan nyo yung libro nitong mga oil companies na to at makikita nyo po ron na ito yung presyo ng langis, ganito kalaki yung tinaas nila. Kumbaga, sa 53, kung 53 nagsimula o 65,
nagsimula yung diesel bago nagkaroon ng bombahan sa Iran? 65. Magkano ang kinikita nila nung 65 nung oil company? Ako ganito lang para simple lang po. Magkano yung kinikita ng oil companies nung 65 lang? Sana man lang minintain lang yun. Kunwari, ang patong nila 10 piso kada litro. Halimbawa lang to, wala po ko ideya. Nung 65 yan, patong nila 10 piso kada litro. Ngayon po, kung may krisis, yan po dapat ang bantayan ng energy. Pakiusapan nila, pwede ba ang patong nyo lang din 10 piso pa rin? Mataas, tumaas man nyo. Baka naman ang patong nila ngayon, depende rin sa presyo. O, di ba? Dapat yung tubo nila, wag nilang samantalahin. Dapat yung tubo nila before nitong gera. Kasi, imagine ninyo, pagsasamantalang doble yan. Mataas na nga po yung kuha natin. Tama. Mataas na po. Tutuusin naman talaga, wala talaga namang krisis eh. Ang krisis po natin sa gobyerno, hindi makatugon. Bakit ko po nasabi na walang krisis? Tayo po ba ay may supply pa ng langis? Meron. Hindi pa nauubos yung supply natin ng langis. Ibig sabihin, yung mga negosyante po, yung Petron nagtitinda pa rin. Wala pong sinabi yung Petron na magsasara kami ng Biyernes dahil ubos na yung aming supply. Wala, di ba? Oh. Pagpepresyo lang. Ang tanong ko, dapat kung walang pagsasamantala, katulad ng sinasabi ni Ramon sabi niya, panahon ng ngayon, crisis sa langis. Dapat hindi natin sinasamantala, di ba? Ang tanong ko, magkano yung kita nyo noon nung wala pang bombahan? Magkano yung patong nyo? Siyempre, kumikita yung mga yan. Hindi naman po pwedeng hindi pakitain yan. Ang point ko lang po dito, sana meron naman sa DOE o sino man sa gobyerno natin, silipin naman nyo. Kung 10 piso yung dagdag nila nung wala pang gera, sana more or less 10 piso o kaya magdagdag sila, gawin lang nilang 12. Putya, baka ang patong nila ngayon dahil sinamantala nila, hindi na mahalata yan. Patungan na natin ng 70 pesos ang kita natin o 50 pesos. Imagine ninyo, kung sobrang laki ng ipapatong nila, yan yung paliwanag kung bakit tayo ang number 1 na pinakamataas na porsyento. Yan dapat yung ginagawa ninyo sa gobyerno, hindi yung wala tayong magagawa, may gera Meron po kayong magagawa. Pababawasan nyo yung greed ng mga negosyante. Pabawasan nyo yung kanilang kita, tubo. Dali lang po yan. Magkano patong mo nun? Magkano kinikita mo nung 65 pa lang yung litro ng diesel? 10 piso po sa amin yan kada litro. Magkano ngayon kada litro mo? Magkano patong mo? 80 po. Paano nangyari yun na 80?